Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the second to the last topic for this series, and our topic is all about the light has dawned, and our scripture is all about Matthew chapter 4 verse 16. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. So, tungkol saan nga ba tong verses na ito? So, ang verses na ito ay tumutukoy sa pagdating ni Jesus Christ bilang ilaw sa madilim nating mundo. So, ipinapakita nito na ang kanyang presensya ay nagbibigay liwanag sa mga nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. So, sa kanyang pagdating, dinala ni Jesus Christ ang katotohanan, kalayaan, at tagumpay laban sa espiritual na kadiliman. So, siya yung pag-asa ng mga tao na namumuhay sa kalungkutan at takot. Ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus is the light of dawn. So, si Jesus Christ ang liwanag na nagbibigay pag-asa na sa mga nasa kadiliman. So, yung kanyang pagdating ay parang buhang liwayway na nagbibigay ng bagong simula at direksyon, at siya ang nagbibigay kaliwanagan sa ating buhay upang makita natin ang daan patungo sa ating mahal na Diyos. So, yung liwanag ni Jesus Christ ay hindi lamang panandalian. Ito ay nagbibigay buhay at kalayaan mula sa ating kasalanan. So, second is, Jesus reveals truth against lies. So, si Jesus Christ ang tagapagtanggol ng katotohanan laban sa kasinungalingan ng mundo. So, sa kanyang salita at gawa, inilantad niya ang mga kasinungalingan na nagpapalayo sa atin sa ating mahal na Diyos. So, yung kanyang liwanag ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng ating mga puso at nag-aanya niya sa atin na magbago, hindi maaaring magtagumpay ang kasinungalingan kung haharap ito sa liwanag ng katotohanan. So, last teaching is Jesus Christ has victory over darkness. So, si Jesus Christ ay nagtagumpay laban sa kadiliman sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at muling pagkabuhay. So, ang kanyang liwanag ay sumira sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. So, sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay nagiging higit pa sa tagumpay. So, ang kadiliman ay wala ng kapangyarihan sa mga lumalakad sa liwanag ni Kristo. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is be a follower who walks in the light. So, dapat natin kilalanin si Jesus Christ bilang ating liwanag ng ating buhay at sundin ng kanyang mga yapak. So, sikapin nating mamuhay ng may kabanalan at ilayo ang sarili mula sa mga gawaing makasalanan. So, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lamang nakikinig sa kanyang salita, kundi ito ay sinasabuhay or ina-apply. So, dapat tayo lumakad sa makatotohanan or katotohanan at hayaan natin yung light ni Jesus Christ na magliwanag sa ating mga gawa. So, wag tayong matakot sa dilim sapagkat alam naman natin na kasama natin lagi ang liwanag ni Jesus Christ. So, second is do not live in a lie of being a Christian while living in darkness. So, yung pagiging Christian natin ay hindi lang pangalan, kundi isang responsibilidad. So, dapat natin sikapin ang alisin ng anumang bagay sa ating buhay na sumasalungat sa liwanag ni Jesus Christ. So, dapat tanggapin ang kanyang niya na mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban, kasi ang pamumuhay sa kasalanan habang nag-aangkin ng pananampalataya kay Jesus Christ ay isang kasinungalingan na dapat nating tigilan. So, dapat kilalanin natin yung liwanag ni Kristo bilang gabay patungo sa pagbabago at kaligtasan. Ngayon, dadako na tayo sa ating last application. Our last application is bring others to the light. So, dapat isa tayo or dapat maging isang instrumento tayo ng Diyos upang dalhin ang iba sa kanyang liwanag. So, dapat wag tayong mahiya o matakot na ibahagi yung mabubuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating patotoo at maaaring makita ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. So, gamitin ang bawat pagkakataon upang maipakita ang kabutihan at pagmamahal ng ating mahal na Diyos. Dapat sikapin natin maging ilaw sa mundo na nagdadala ng liwanag sa mga kadiliman. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about why should we be aware of the light that we can be both in Christ while living in darkness. So, yung paniniwala kasing maaari tayong manatili kay Jesus Christ habang buhay,
habang namumuhay tayo sa kasalanan ay isang mapanlinlang na kasinungalingan. So, yung pagiging isang Kristiyano kasi ay nangangahulugang pagtalikod sa kasalanan at pamumuhay ayon sa liwanag ng Diyos. So, yung kadiliman ng kasalanan ay sumasalungat sa liwanag ni Kristo kahit hindi maaaring magsama ang dalawa. Ang kasinungalingang ito ay nagdadala ng espiritual na pagkabulag at humahadlang sa ating paglago sa pananampalataya. So, yung kamalayan sa katotohanan ito ay nagdadala ng tamang pananaw upang baguhin natin ang ating mga puso at isipan habang tinatanggap natin si Jesus Christ. So, dapat natin iwaksi yung kadiliman at yakapin ang bagong buhay sa Kanya. So, yung liwanag ni Kristo ay hindi lamang nagbibigay direksyon, kundi nagdadala rin ng kapayapaan at kagalakan sa mga tumanggap sa Kanya, at wag nating hayaan na ang kasalanan na manatili sa ating buhay. Sa halip is piliin nating mamuhay sa liwanag at katotohanan ng Diyos. So, let's pray na po. Lord God, salamat sa iyong anak na si Jesus Christ, ang liwanag na nagbigay buhay at namuhay sa iyong liwanag, iwasan ng kadiliman at maging tagapagdala ng liwanag sa iba. Lord God, bigyan mo kami ng lakas upang iwaksi ang kasinungalingan at yakapin ang katotohanan na nagmumula sa iyo. Lord God, naway makita ng iba ang iyong liwanag sa aming mga buhay at maipahayag namin ang iyong pag-ibig sa kanila. Patuloy mo kaming gabayan at ingatan sa aming paglalakbay ng pananampalataya, sa pangalan ni Jesus. Amen.